Kabanata 2321. Nang makaalis na si Gerald, hindi napigilan ni Lucian ang pag-ungol, bagamat tiyak na posible na malaman ang tungkol sa mga sikreto ng isla kung makontak niya ang organizer ng auction, hindi sila isang taong makikilala niya ng basta-basta. Talagang gustong tulungan ni Lucian si Gerald dahil hindi lang ipinangako ng bata na ibabahagi niya ang mga sikreto ng Devotion Mirror, nang mabuksan niya ang mga sikreto nito sa kanya, ngunit kusang loob din ni Gerald na itataya ang kanyang buhay para iligtas si Lindsay. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano tumulong. Kung tutuusin, hindi niya kayang makipag-usap sa organizer sa ngalan ni Gerald. Impyerno, ni hindi niya kilala ang sino man na nakipagkita sa organizer sa nakalipas na dekada. Huwag kang masyadong mag-alala dyan. There are just some things that we can't help with. Pang-aaliw ni Aiden nang makita niya kung gaano caterante si Lucian. Bumantong hininga bilang tugon, sumagot si Lucian, alam ko. Gusto ko lang siyang tulungan kahit minsan lang. Bagaman sinalanta ng pagkakasala si Lucian, si Gerald, sa kabaligtaran, ay kasing cool ng isang pipino sa kanyang silid. Kung tutuusin, alam na niya kung gaano kahirap ang pagsisiyasat na ito. Sa pag-unawa kung gaano kalakas ang organizer, nagpasya si Gerald na kung mabibigo pa rin siyang matuklasan ang mga lihim ng isla pagkatapos na subukan ang kanyang makakaya, pagkatapos ay susuko na lang siya. Pagkatapos ng lahat, ang pag-crack ng code ay hindi makakabuti sa kanya kung siya ay namatay. Ano man ang kaso, naisip ni Gerald na dapat siyang magsimula sa pamamagitan ng simpleng paglibot sa isla sa pag-asa na makahanap ng mga potensyal na pahiwatig. Kung ikukumpara noong una silang dumating, marami pang food stalls ang naset up ng mag-dinner ang tatlo. Sa napakaraming stall, hindi nakakagulat na marami sa kanila ang nagbebenta ng mga international cuisine mula sa Weston, Japan, at maging sa Mainburg, isa sa mas maliliit na bansa. Sa kalaunan, gayunpaman, tumira sila sa isang stall ng Weston at mabilis na umorder si Lucian ng 2 pagkaing Weston. Maya-maya, si Gerald na nakadama ng mga alon ng mahahalagang cheese sa paligid niya ay hindi napigil ang bamulong, maraming cultivator sa paligid natin. Talaga, kung tutuusin, may 5 taong agwat sa pagitan ng bawat auction. Makatuwiran lamang na dumalo ang lahat ng malalaking pamilya at magsasaka mula sa Asya at Timog Silangang Asya. Bagamat maaaring mukhang buhay na buhay ngayon, maaaring maging mabilis ang mga bagay-bagay, at maraming masamang bagay ang nangyari dito dati. Some even take the chance to kill others during the event, sagot ni Lucian sa pananahimik na tono habang humihigop ng kanyang sopas. Hindi ba nakikialam ang organizer? Tanong ni Gerald na medyo nakasimangot. Ang organizer ay hindi nag-abala sa karamihan ng mga bagay na nangyayari dito. Hanggat gaganapin ang auction at wala kang gagawin na makakaapekto sa kanilang interes, hindi sila gagawa ng hakbang. Ang isang halimbawa ay kung ano ang nangyari mga 20 taon na ang nakalilipas. Tuldok-tuldok, pangatlong beses ko nang dumalo sa auction noon, at naaalala ko na may nagtangkang magnakaw ng isa sa mga item sa auction. Sa kasamaang palad para sa kanya, mabilis siyang napasuko ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makipaglaban. Sa alinmang paraan, walang nang-ahas na gumawa ng anumang gulo mula noon, kahit na ang mga away at paghihiganti ay karaniwan pa rin sa pribadong islang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito nasa ilalim ng jurisdiction ng anumang bansa, kaya walang kahihinatnan ang pagpatay, paliwanag ni Lucian. I see, sabi ni Gerald na bahagyang tumango. Sa lahat ng sinabi, subukan lang nating huwag magkaroon ng anumang gulo dito. Kung tutuusin, hinding-hindi tayo makakasigurado kung gaano kalakas ang isa dito, ungol ni Lucian nang makatayo siya nang makita ang may-ari ng food stall na naglalakad papunta sa kanila dala ang kanilang mga pinagkainan. Don't worry, nandito lang ako para tumingin sa paligid. It's not like I look for trouble for fun, nakangiting sagot ni Gerald. The Invisible Rich Man Kabanata 2322. Nang malapit na silang maghukay, gayunpaman, isang malakas na kulog, ang narinig, na sinundan ng isang kalabog. Natural, agad na napalingon ang lahat upang tingnan ang pinanggalingan ng tunog, at mabilis na sinalubong ng paningin ang isang balbas na binata na mukhang nasa edad 30s na nakahiga sa pool ng sarili niyang dugo. Nanlaki ang mga mata niya sa takot, makikitang nagpupumiglas ang lalaki saglit,
pilit na sinusubukang humingi ng tulong. Gayunpaman, kahit na nanghina ang kanyang katawan, tila walang pakialam. Nagpatuloy lang sila sa pagkain na para bang ang kamamatay lang ay walang iba kundi isang daga. Dala ang kanyang pana, ng sopa sa kanyang bibig ngunit halatang nawalan na siya ng gana, muling ibinaba ni Lucian ang mangkok bago sinabing, "Well, iyon marahil ang halimbawa ng textbook ng sinabi ko kanina." Malamang na nasaktan ng kawawang tao ang isang taong naghihintay hanggang ngayon para lang patayin siya ng walang anumang epekto. Posible. This really is an excellent place to commit murder, sagot ni Gerald sa walang pakialam na tono. Si Gerald, para sa isa, ay alam na ang mga auction sa labas ng Weston ay hindi kailanman mapayapa, at narinig niya ang ilang kwento kung paano makukuha ang magulong mga auction sa mga bansa sa southeastern tulad ng Yanam at Mineburg. Sa sandaling nagsimula ang mga auction, ang buhay ng mga kalahok ay nagkaroon ng kaunting kahulugan, at ang mga magsasaka na sanay na makakita ng dugo at kamatayan, ay walang isyu sa pagpatay. Hindi alintana, bagamat nakahandusay ang bangkay sa gitna ng kalye, lahat ng dumaan ay binigyan lamang ito ng maikling sulyap bago umiwas ng tingin. Ilang sandali pa, ilang lalaking nakasuot ng kulay abong damit ang lumapit sa katawan at kinuha ito bago mabilis na lumipat sa dagat. Sa kung gaano sila kahusay, walang sino man ang makahuhula kung ano ang nangyari doon kung hindi nananatili ang lusek ng dugo. Either way, nang matapos na sila sa hapunan, sinabi ni Gerald kina Aiden at Lucian na mag-iikot siya sa isla pagkatapos ng mabilisang pagligo. Kahit gustong sumama ni Aiden, mariing tumanggi si Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung ang isang tao ay maaaring pumatay sa labas ng walang anumang epekto dito, kung gayon mas gugustuhin ni Gerald na hindi mapaharap sa panganib na mamatay dito si Aiden na ganap na walang kapangyarihan laban sa mga magsasaka. Ano man ang kaso, nang matapos si Gerald sa kanyang pagligo, naglagay siya ng bagong pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa bago naghanda para umalis. Gayunpaman, bago pa man siya makalabas ng pinto, isang payat at matandang babae na mukhang nasa 8 anyos na ang tumawag, "Saan mo balak pumunta sa ganitong oras?" Paglingon sa matandang babae na nakaupo sa tabi ng pinto na sa totoo lang ay parang bata sa sobrang liit ng pagkakayuko nito ay tumingin sa kanya si Gerald saka nagsindi ng sigarilyo bago nagkibit-balikat habang sumagot, "First time ko dito kaya naisip ko na well head out upang tumingin sa paligid. At saka, ayoko nang masyadong mahaba sa ganitong sikip na kwarto. Ipinapayo ko sa iyo na manatili sa loob ng bahay sa gabi. Mas delikado pa sa labas ngayong madilim na. Hindi man lang mahirap sabihin na posibleng mapatay ka nang hindi sinasadya sa ikalawang paglabas mo. Nakikita mo ba ang madilim na lugar doon? Isang lalaki ang pinatay mga 1 oras na ang nakalipas, at ang kanyang katawan ay itinapon sa dagat," sabi ng matandang babae sa paos na boses habang itinuturo ang mga natuyong mantsa ng dugo. "Oo, nandoon ako noong nangyari iyon," sagot ni Gerald. "Habang may kakayahan ka, hindi ka pinakamalakas dito sa anumang paraan," sabi ng matandang babae habang sinusuri niya si Gerald mula ulo hanggang paa. "With all due respect, I'm simply heading out for a stroll. I won't be offending anyone, so I should end up fine," sagot ni Gerald habang diretsong nakatingin sa mga mata nito. The Invisible Richman Kabanata 2323. Sa kanyang pagtataka, ang kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwang nagniningning, halos parang siya ay talagang isang binibini. "Alam mo, ang mga taong hindi nakikinig sa payo ay madaling mapakain sa mga peteng," ungol ng matandang babae habang nakatingin sa gilid. "I appreciate your concern, but I'll be off," sagot ni Gerald habang nakayuko ito sa kanya bago nagmamadaling umalis. Matapos mabilis na mawala si Gerald sa kanto, dahan-daang itinuwid ng matandang babae ang kanyang likod, na nagpapakitang hindi siya kuba. Umiling siya, pagkatapos ay bumulong siya sa mas malinaw na boses, "Kaya iyon ang Herculean primordial spirit na sinabi sa akin ng ama tungkol sa. To-think na ito ay nasa katawan ng isang binata. Tiyak na magiging mahirap ang mga bagay kung mayroon siyang malakas na background." Natural, walang ideya si Gerald tungkol dito, at nagpatuloy lang siya sa pag-aakalang sinabi iyon ng matandang babae dahil sa kabaitan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang babala at ang katotohanan na alam niyang maraming makapangyarihang tao sa isla, alam din ni Gerald na mahusay siya sa pagtakas.
Sa isiping iyon, dinamdam na lamang niya ang mahinang maalat na simoy ng dagat habang naglalakad siya sa madilim na kalye. Hindi nagtagal, gayunpaman, hindi niya maiwasang tumigil sa kanyang paglalakad na may bahagyang pagsimangot. Nararamdaman ni Gerald ang mahahalagang chi na nagbabago-bago mula sa dalawang tao sa unahan, at malamang na pareho silang kasing lakas niya. Nagtataka, binawi ni Gerald ang kanyang essential chi bago dahan-daang naglakad pasulong. Dahil gusto niyang malaman ang mga lihim ng isla, hindi siya maaaring umatras kapag may problema. Hindi alintana, pagkatapos tumungo ng kaunti, napagtanto niya na bukod sa ilang mga sinaunang gusali na nalampasan niya, ang isang malaking bahagi ng isla ay nanatiling hindi nabuo. Gayunpaman, sa laki ng lugar, hindi niya makita ang kabilang dulo ng isla. Alinmang paraan, nang makalapit na siya, nagtago si Gerald sa likod ng isang malaking puno bago ipinikit ang kanyang mga mata upang mas maunawaan ang sitwasyon. Nakatayo sa tigang na lupain ang 6 na lalaki na magkaharap, na may 3 sa bawat panig. 2 sa kanila ang nakatayo sa harapan ng kanilang mga grupo, at sila ang nagmumula sa mahahalagang chi na nakita ni Gerald kanina. Ngayon masigurado kaysa dati na pareho silang kasing lakas niya, alam ni Gerald na malamang na hindi siya mananalo sa laban nilang 6. Anong delikadong lugar, ungol ni Gerald na nakakunot ang noo habang humihit-hit ng sigarilyo. Sa sandaling natapos ang kanyang pag-iisip, lahat ng 6 na lalaki ay sumugod sa isa't isa, agad na nagpasiklab ng matinding labanan. Sa kung gaano karaming mahahalagang chi ang ginamit sa pagitan ng mga suntok, ang lugar ay naging napakaliwanag na halos parang araw na. Makalipas ang halos 10 minuto nang sa wakas ay mapagpasyahan ang mga nanalo sa labanan. Isang tao lamang ang nananatiling buhay sa natatalo, at nakaluhod na siya, napakahina ng kanyang hininga. Para naman sa ibang trio, kahit nanalo sila, lahat sila ay malubhang nasugatan din. Dahil doon, pinili nilang huwag patayin ang lalaki, sa halip ay mabilis na nawala sa kadiliman. Matapos masaksihan ang lahat ng iyon, hindi napigilan ni Gerald na i-click ang kanyang dila. Habang sila ay malakas, lahat sila ay may napakakaunting karanasan sa pakikipaglaban. Now understanding that, Gerald was pretty confident that he would have won even if all 6 of them came for him. Umiling siya, pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad pasulong, ganap na hindi napapansin. The Invisible Richman Kabanata 2324. Gamit ang liwanag ng buwan upang gabayan siya sa paligid, hindi nagtagal ay narating ni Gerald ang isang napakalaking bundok na nakatayo mga 1 kilometro ang layo mula sa kanya. Natural, ito ay naguguluhan sa kanya. Kung tutuusin, dapat ay nakita na niya ang bundok sa pangalawang pagkakataong napunta siya sa isla. Tiyak na hindi nakatulong na siya ay positibo na ang bundok ay wala doon hanggang sa puntong ito. Sa conclusion na tiyak na mayroong isang lihim na makikita sa bundok na posibleng may kaugnayan sa mga lihim ng isla, excited na nagsimulang tumakbo si Gerald patungo sa lugar. How absolutely unusual, ungol ni Gerald habang iniisip kung maaari ba niyang laktawan ang paghahanap sa isla kung saan nilipatan ng tribo ng Sidam at sa wakas ay makakarating na sa Yearning Island. Hindi alintana, makalipas ang halos 5 minuto nang huminto si Gerald sa paanan ng bundok. Pagtingin sa itaas, huminga ng malalim si Gerald bago muling sumubok pasulong, pero naramdaman ko na lang na tumama ang mukha niya sa isang bagay. Ano iyon? Nakasimangot na sabi ni Gerald habang nakatingin sa clearing na nasa harapan niya. Wala man lang mga sanga ng puno na humahadlang sa daan niya. Sa pagpapakilos ng kanyang mahahalagang chi, nagsimulang hawakan ni Gerald ang lugar kung saan siya nabangga, at sigurado, mayroong hindi nakikitang pader ng hangin doon. Bago pa makapag-imbestiga pa si Gerald, bigla siyang nakarinig ng scowl, na nagsasabing, sino ang pumupunta doon? Matanda na ang boses, at nang lumingon si Gerald sa pinanggalingan ng boses, agad niyang napagtanto na may isang figurang mabilis na lumilipad patungo sa kanya. Nang maramdaman na ang matandang ito ay medyo malakas at natatakot na siya ay tumawag ng mga reinforcement, agad na nagsimulang tumakbo si Gerald palayo sa eksena. Kung ang lahat ng ito ay nagresulta sa pagkakasala niya sa organizer ng auction, hinding-hindi siya makakaalis sa isla. Either way, kahit mabilis si Gerald, mas mabilis ang matanda, at 3 segundo lang ang inabot ng senior para maabutin ang bata. Namamalikmate sa gabi, ha?
Ipakita mo sa akin ang iyong mukha at sabihin sa akin kung ano ang iyong ginagawa. Single ng matanda habang sinusubukang hawakan ang balikat ni Gerald. Nang marinig iyon, nagsimulang tumalikod si Gerald, inihanda ang sarili para sa labanan. Kung hindi niya magagawang malampasan ang kanyang kalaban, maaari rin siyang makipaglaban sa kanya. Kung nakalabas man siya ng buhay ay nasa tadhana na. Daring enough to stop, nililigawan mo ba si kamatayan o ano? Ungol ng medyo pamilyar na boses. Bago pa lubusang maharap ni Gerald ang matanda, naramdaman niyang may humawak sa likod ng kwelyo niya, at sa loob ng ilang segundo, medyo malayo na siya sa kinatatayuan niya kanina. The Invisible Richman Kabanata 2325. Nang makitang hila-hila si Gerald, agad na tumigil ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Bagamat sigurado siyang ang tagapagligtas ng nanghihimasok ay isang matandang babae, parang pamilyar ang kanyang aura. Iyon ba ang batang ginang? Bulong ng matanda sa sarili. Alam kong gaano katakataka ang batang babae, sa kalaunan ay nagpa siya ang lalaki na tumalikod, na binawi ang kanyang mahahalagang chi sa proseso. Ang proseso ng kanyang pag-iisip ay makipag-ugnayan muna sa pamilya ng batang may bahay para kumpirmahin kung siya nga ba iyon. Kung hindi, ipagpatuloy na lang niya ang pangangaso sa bata. Habang hindi niya nasal-ayan ng mabuti ang mukha ni Gerald, walang nakaligtas sa kanyang mga hawak. Pagbalik kay Gerald, hindi nagtagal ay nakabalik na siya sa tinutuluyan niyang gusali. Pagkapasok niya, mabilis niyang inayos ang damit bago pinagdikit ang palad at kamao habang magalang na sinabing, "Salamat sa pagligtas sa akin, Senyor." Kung hindi siya pumasok sa huling sandali, alam ni Gerald na papasok siya sa mundo ng kaguluhan. Impyerno. Kahit na nagawa niyang makatakas, sigurado siya na kahit papaano ay masasaktan niya ang organizer ng auction. At sa kapangyarihang taglay nila, ang pagpatay sa kanya ay malamang na kasing dali ng pagpiga ng langgam. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang gumala, di ba? Gayunpaman, habang inaasahan kong sasaktan mo ang ilang tao, hindi ko akalain na maglalakas loob kang pumunta sa bundok na iyon. Ungol ng matandang babae na halos hindi na pinagpapawisan habang umuupo muli sa kanyang natitiklap na stool. Medyo na-curious lang ako. Kung tutuusin, hindi ko pa nakikita ang bundok hanggang sa kahit 1 kilometro lang ang layo ko rito. I never expected to get into trouble just for that, ungol ni Gerald habang bahagyang nanginginig. Matulog ka na lang ulit. Sigurado akong hindi nakita ng matandang iyon ang mukha mo, kaya magaling ka. At saka, hindi naman ikaw ang unang naliligaw sa lugar na iyon, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong kaligtasan, sagot ng matandang babae habang winawagayway ang kanyang kamay. I will. Still, bakit mo ako niligtas kanina? Kung tutuusin, minsan lang tayo nagkita at sumalungat pa ako sa payo mo. Nakangiting sambit ni Gerald habang nakayuko sa harap ng babae. Ang katotohanang hindi niya naramdaman ang anumang pagpatay na layunin mula sa kanya ay nagdulot lamang ng pagtaas ng kanyang pagkamausisa. Libre lang ako noon, sagot ng matandang babae, na nagudyok sa mga mata ni Gerald na agad na nanlaki, malinaw na hindi inaasahan ang sagot na iyon. Alinmang paraan, gabi na, kaya magpahinga ka muna at tandaan na huwag nang gumala sa isla. I'm not saving you a second time, sabi ng matandang babae habang nakayuko. Napakabuti. Again, I appreciate your help, nakayukong sagot ni Gerald bago umakyat, alam niyang hindi na siya makakakuha ng anumang impormasyon mula sa kanya. Hindi alintana, makalipas ang halos 10 minuto nang tumayo ang matandang babae bago lumabas ng gusali. Ang lugar na kanyang pinupuntahan ay malapit sa baybayin, at hindi masyadong malayo sa malaking bundok. Pagdating, sinalubong siya ng nakitang hilera ng mga bahay at ilang kabataang lalaki na nakasuot ng itim na uniforme na katulad ng suot ng mga lalaki sa daungan at pampang na nagbabantay sa harap ng mga pintuan ng bawat gusali. Matapos makapasok sa isa sa mga bahay at sa kanyang silid, hinubad ng matandang babae ang kanyang mga damit, napakita ang isang set ng mga damit na modem sa ilalim ng mga ito. Kasunod noon ay mabilis na napatuwid ang kanyang kuba at naging balingkinitan din ang kanyang figure. Sa oras na tapos na ang kanyang pagbabago, ang maputi na batang babae ay mukhang nasa 20s pa lang. Sa ikalawang pagsuot niya ng jacket, isang katok ang narinig sa pinto, na sinundan ng paos na boses na nagtatanong, "Ikaw ba yan kanina, young mistress?" "Pakipasok,"
Pangatlong elder, sagot ng babae sa halos walang kwentang boses. Agad-agad, sagot ng boses nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Pagbubunyag ng lalaking kanina pa humahabol kay Gerald. Gayunpaman, sa halip na magmukhang masama, ang matanda, pagkatapos tanggalin ang kanyang sombrero ay may magiliw na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagsagot sa tanong mo, oo, ako iyon. Either way, kung gumala pa siya sa isla pagkatapos nito, itaboy na lang siya. Hindi siya dapat masaktan, utos ng dalaga habang naka-cross-leg sa isang upuan, malinaw ang mga mata, tulad ng unang nakita ni Gerald. Pero, itinatago ng islang ito ang mga sikreto ng ating pamilya, young mistress. Para sa kaalaman mo, hindi naman mahina ang batang iyon, at sigurado akong malalampasan niya ang mahahalagang chi barrier at makapasok sa Mount Nimbus kung hindi ko siya pinigilan kanina. Sabi ng lalaking naka-gray, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Kabanata 2326. May ideya ka ba kung sino siya? Tanong ng dalaga habang nakatingala, ipinakita kung gaano siya kalinis tingnan. Matapos itong pag-isipang mabuti, ang lalaking naka-gray ay sumagot lang ng, no clue. Kung tutuusin, sakto lang dahil wala siyang ideya kung sino si Gerald kaya napagdesisyonan ng lalaki na gawin ang kanyang move sa bata noon. Ang batang iyon ay nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, bulong ng babae na may buntong hininga. Ano, ginagawa niya? Saan mo siya dinala, binibini? Magsabi ka lang at dadalhin ko siya agad. Bulalas ng matanda, kumikinang ang mga mata sa pananabik. Ano ang silbi ng pagdala sa kanya? Sagot ng dalaga. Young mistress, ang master ay naghahanap ng isa na nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit sa loob ng mahigit 10 taon. Ngayong sa wakas ay nahanap na natin siya, hindi na natin siya basta-basta hahayaan na makatakas. Kailangan niyang gamitin ang Primordial Spirit para ma-neutralize ang malamig na lason sa iyong katawan kahit ano pa ang mangyari. Kung iisipin, baka magtangkang tumakas ang batang iyon pagkatapos ko siyang takutin kanina. Hindi ito gagawin. Sinasabi ko kay Master ang tungkol dito at pinatatakpan niya ang Green Drake Island. Ipinahayag ang kalugod-lugod na lalaki sa kulay abo. Kalimutan mo na lang, sagot ng dalaga habang umiiling. Hindi ka maaaring magseryoso, batang may bahay. Isang solong tao lamang ang may hawak ng Herculean Primordial Spirit, kaya kung hindi natin siya mahuhuli ngayon, ang paghahanap sa kanya muli ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Pagkatapos lahat, hindi namin alam kung saan siya galing. Sabi ng tuwang-tuwa na matanda na susugod na sana palabas nang hindi siya pinigilan ng dalaga. Sige, sabihin mo ibalik mo siya. Ano ngayon? Tanong ng dalaga. Well, kailangan niyang, alam mo. Kailangan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Herculean Primordial Spirit para gamutin ang malamig na lason sa iyong katawan. Medyo awkward na bulong ng matanda. So sinasabi mo na ipagpalit ko na lang ang virginity ko sa buhay ko. Sagot ng dalaga na may mahinang buntong hininga. Huwag po sanang sabihin iyan, young mistress. Hanggat makumpirma natin na siya ay tunay na nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, kung gayon ay hindi na natin kailangang gumamit ng ganoong paraan. Tingnan muna natin kung ano ang sasabihin ng master tungkol sa lahat ng ito, ungol ng matanda na lalong nahihiya. Bigyan mo lang ako ng panahon para makilala ko muna siya, sagot ng dalaga habang iniisip ang bata. Bagamat saglit lang silang nagkita, hindi naman talaga siya naaawa sa kanya. Sa madaling salita, ang mga bagay ay naging napakahusay na simula. At, paano kung umalis siya bago ka pa magkasundo? Tanong ng matanda. Kung gayon ang masasabi ko lang ay napakalaking swerte ko, sagot ng dalaga habang nakayuko. Ang swerte mo ay napakabuti na para makabangga mo ang taong nagmamay-ari ng Herculean Primordial Spirit. Anuman, susundin ko ang mga utos mo. Kung pupunta siya ulit sa Mount Nimbus, itataboy ko na lang siya. Bilang kapalit, gayunpaman, magpo-post ako ng ilan sa ating mga tauhan na magbabantay sa isla, para lang matiyak na hindi siya magtangkang umalis. Sang-ayon ba iyon? Tanong ng matanda. Fine, sagot ng dalaga sa nagbitiw na tono. Natutuwa akong marinig ito. Ngayon magpahinga ka ng maaga, binibini. I'll be taking my leave for now, sagot ng lalaking naka-gray na nakayuko bago isinara ang pinto sa likuran niya. Nang maisara na ang pinto,
Ang mga mata ng batang babae ay hindi maiwasang kuminang sa tuwa habang siya ay bumubulong, bagaman alam kong taglay mo ang Herculean Primordial Spirit, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Kung ano man ang nangyari, hindi mapakali ang gabi ni Gerald pagkatapos ng lahat ng nangyari. Kabanata 2327. Kung tutuusin, hindi lamang niya natuklasan na ang isla ay katulad ng Yearning Island, ngunit nakatagpo din siya ng isang malaking bundok na nakikita lamang sa loob ng isang tiyak na saklaw na napapalibutan ng isang mahalagang chi barrier. Ano pa, bukod sa nabangga niya ang isang lalaking naka-gray na nagtatakang hulihin siya, nakilala rin niya ang isang misteryosong matandang babae na patuloy na nagbibigay ng payo sa kanya. Ang isipin na ang pagpunta lang dito ng kalahating araw ay magiging ganito kabilis. Hindi niya alam kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Either way, madaling araw na nang tuluyang nakatulog si Gerald. The next thing he knew, tanghali na pala. Bahagyang kumunat ang noo, hinugasan ni Gerald ng malamig na tubig ang mukha, nagbabalak na muling lumabas. Pero bago pa man siya makaalis, pinagmasdan niya ang pagbukas ni Aiden ng pinto na may dalang pagkain. Oh, kaya sa wakas gising ka na, sabi ni Aiden habang inilalagay ang pagkain sa mesa. Talaga, buong umaga ka bang nasa labas? Tanong ni Gerald sabay tango habang nakasandal sa sofa. Medyo, lumabas ako kasama si Tito Grub. Nauwi kami sa paghihiwalay kanina nang umalis siya para magbayad ng kung ano-ano ngunit hindi nakabalik ng matagal. Figuring that he was haggling or something, I simply returned first with the food since I thought you'd be hungry, paliwanag ni Aiden habang binabaklas ang mga pagkain at inilagay sa harap ni Gerald. Pagkuha ng burrito, tinanong ni Gerald, I see. Any interesting news you heard while you were out there? Natural, nag-aalala si Gerald na hinahabol ng organizer ang kanyang ulo pagkatapos ng kanyang ginawa kagabi. Kung iyon talaga ang kaso, tiyak na kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Walang magandang mangyayari kung mahuli siya. Hindi naman. Sa totoo lang, wait lang, parang may narinig ako tungkol sa isang away kagabi, ungol ni Aiden, nobela. Nakikita ko, may iba pa ba? Tanong ni Gerald, na inaakala na ang away ay isa sa 6 na individual na nakita niya kagabi. Hindi sa narinig ko, sagot ni Aiden pagkatapos nitong pag-isipan. Good to hear, sabi ni Gerald na nakahinga ng maluwag sa narinig. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makitang kakaiba ito. Kung tutuusin, malinaw na nakapasok siya sa isang bawal na lugar ng isla kagabi, at mukhang determinado ang matanda na patayin din siya noon. Bakit hindi pa hinahabol ng organizer ang ulo niya? Kahit na wala silang planong hulihin siya, hindi ba dapat kumakalat ang balita tungkol sa kanyang mga aksyon kahit man lang? Bagaman ito ay tiyak na nakakalito, ito ay magandang balita pa rin. Baka inisip lang ng matandang iyon na sapat na ang pagtataboy sa kanya. Ano man ang kaso, ang mahalaga ay magiging ligtas siya, kahit sa ngayon. Speaking of which, may hanap ka ba kagabi? Tanong ni Aiden habang kinakagat niya ang sarili niyang burrito, hindi niya alam ang pag-aalala ni Gerald. Wala, sagot ni Gerald habang umiiling. Bumantong hininga bilang tugon, bumulong si Aiden, hindi magiging madali ang pag-aaral tungkol sa isla. Dapat ba tayong maghanap ng paraan para makilala ang organizer para matanong natin sila ng direkta? Nakakatakot na ideya iyon at alam mo iyon, sagot ni Gerald na may kasamang walang magawang ngiti. Well, hindi lang kami makakaasa sa dahan-dahan mong pag-aaral tungkol sa lugar na ito. Kung tutuusin, kung hindi mo sinasadyang pumunta sa lugar na hindi mo dapat, baka sundan ka ng organizer. Ungol ni Aiden habang inaabot si Gerald na nakaburito isa pa. Umubo ng malakas, si Gerald ay bumulong, you jinxing me or something. Sorry, sagot ni Aiden na may nakakatakot na ngiti. Kabanata 2328. Katatapos lang mag-lunch ng dalawa nang tuluyang bumalik si Lucian na may dalang mga bagay na binili niya. Sa pagtingin sa mga nakabukas na pakete ng pagkain, hindi napigilan ni Lucian ang mapangiti habang sinabing, enjoy your lunch. Ah, bumalik ka na, Tito Grub. I'll go get some lunch for you, sagot ni Aiden nang makatayo na siya. Kumain na ako. Ano man, tingnan ang magagandang bargains na nakuha ko. Kung binili ko ang mga ito sa ibang lugar, ang presyo ay madaling doble. Sabi ni Lucian sabay wave ng kamay.
Nang marinig iyon, curious na pinagmasdan ni Gerald ang pagbukas ni Lucian ng mga kahon na kakadala pa lang niya. Napag-alaman na may binili si Lucian ng mga halamang gamot, ngunit hindi sigurado si Gerald kung anong uri ng mga halamang gamot ang mga iyon. Nang mapansin ang pagkalito ni Gerald, itinuro ni Lucian ang isa sa mga halamang gamot bago nagpaliwanag, nandyan, si polar grass. Ang magandang specimen na ito, sa kabilang banda, ay isang 500 taong gulang na ligaw na ginseng. Nang matapos na magpaliwanag si Lucian tungkol sa mga halamang gamot, tumango lang si Gerald habang sinabing, mukhang pati mga street stall dito ay nagbebenta ng magagandang bagay. Bagamat hindi siya gaanong sanay sa larangan, nabalitaan na ni Gerald ang karamihan sa mga halamang gamot na binili lang ni Lucian kay Daryl. Sa sinabi nito, naalala niya si Daryl na nagsasabi na ang polar grass ay malapit sa hindi mabibili. Well, marami sa mga stalls dito ay hindi man lang nilalayong maging street stalls. Ang totoo, hindi sapat ang kanilang mga gamit para maisama sa auction, kaya napilitan silang ibenta ang kanilang mga paninda dito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga item na nabigo sa screening ay walang silbi. Kung hindi, hindi ko gagawin. Nakuha ko ang mga halamang ito. Sagot ni Lucian habang maingat na inilagay ang mga kahon sa isang tabi. Ang paglalakbay na ito ay napatunayang mabunga na sa kanya. I see. Speaking of which, may mga kaso ba ng scam dito? Tanong ni Gerald na hindi pa sumasali sa ganoong auction. Siyempre, meron. Pagkatapos ng lahat, ang kailangan mo lang ay $20,000 upang makarating dito. Habang ang karamihan ng mga tao ay taos-puso sa kanilang mga negosyo, marami pa rin ang sumusubok sa kanilang kapalaran sa pagbebenta ng mga pekeng produkto. In the end, it all boils down to how well you know your stuff, paliwanag ni Lucian sabay tango. Got it, sagot ni Gerald. Kung nahihirapan kang husgahan ang pagiging tunay ng mga produkto, huwag mag-atubiling tawagan ako. Bagamat hindi ko gaanong alam ang mga halamang gamot at kayamanan, naniniwala akong mas alam ko pa rin ang mga ito kaysa sa iyo, sabi ni Lucian nang matapos niyang iligpit ang kanyang mga kahon. I appreciate it, Uncle Grub, sagot ni Gerald na bahagyang yumuko. Huwag mo nang banggitin. Speaking of which, may nahanap ka bang kahit ano habang naglalakad ka kagabi? Tanong ng nakangiting si Lucian. Nothing, unfortunately, sagot ni Gerald habang umiiling. Nang maisip niya ang matandang babae, gayunpaman, mabilis na tumayo si Gerald bago naglakad patungo sa pinto habang sinasabing, alinmang paraan, lalabas ako saglit. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumabagabag pa rin sa kanya, kaya maaari na rin niyang subukang hanapin ang babaeng iyon para mabigyang linaw ang mga bagay-bagay. Sino ang nakakaalam, maaaring itinatago niya ang eksaktong mga sagot na kailangan niya. Sasama ako sa iyo, deklara ni Aiden habang nagmamadaling humabol kay Gerald. Nang makababa na ang dalawa ay mabilis na nilinggan ni Gerald ang lugar kung saan nakaupo ang matandang babae kagabi. Sa kasamaang palad, habang nananatili ang dumi, ang matandang babae ay wala kahit saan. How odd, ungol ni Gerald na bahagyang nakasimangot. Kabanata 2329. What is? Tanong ni Aiden habang nakatingin sa direksyon ni Gerald, hindi alam kung ano ang hinahanap ni Gerald. Wala lang. Either way, back to the stroll, sagot ni Gerald habang umiiling. Hanggang sa mas naunawaan niya ang sitwasyon, ayaw talagang sabihin ni Gerald kay Aiden ang lahat ng ito, sa takot na magulo siya. Sa ganoong paraan, kung kailangan niya ng tulong ng matandang iyon, hindi siya mapipigilan ni Aiden. Hindi alintana, sa pangalawang hakbang niya sa labas, nakita ni Gerald na puno na ng mga nagtitinginan ang mga lansangan. Sa dinami-dami ng taong naglalakad, siguradong ipagpalagay ni Gerald na ang maingay na lugar na ito ay isang palengke na hindi pa alam. Nakasandal kay Gerald, bumulong si Aiden sa walang pakialam na tono, alam mo, sa kabila ng napakaraming stalls, umaabot lang ng ilang daang metro sa unahan. Nagtataka ka talaga kung bakit napagdesisyonan na lang nilang magsiksikan sa isang concentrated area. Siguro hanggang doon na lang sila, sagot ni Gerald na alam na marahil iyon ang katotohanan kahit na nagpakatanga lang siya. Nang mapansin ang mga natuyong mantsa ng dugo mula noon, napailing na lang si Gerald bago ipinatong ang kanyang mga braso sa kanyang likod habang sinabing, alinman sa dalawa, tingnan natin ang paligid.
Habang lumalalim ang dalawa sa karamihan, dalawang lalaking nakasuot ng kulay abong uniforme na nagbabantay sa kanila mula sa malayo ay nagkatinginan. Isa na rito ang matandang muntik nang umatake kay Gerald kagabi. Sa tingin mo siya yun? Tanong ng matanda habang nakatuwid ang kanyang leeg, nakatutok pa rin ang mga mata sa dalawa. Siya ay dapat na. Tapos sabi ng young mistress dito niya nakilala, at wala pa kaming nakikitang iba na akma sa paglalarawan niya sa pag-alis niya ng building buong araw, sagot ng isa pang lalaki habang itinuro ang kahoy na gusali na nilisan, ni Gerald. Patas na. Alinmang paraan, hindi natin dapat hayaan siyang umalis sa ating mga pasyalan. Gayunpaman, isipin na pagkatapos ng 10 buong taon ng paghahanap para sa Herculean Primordial Spirit, ang batang may dala nito ay lalapit sa amin. Ungol ng matanda habang patuloy na nakabantay kay Gerald. Dahil sa sobrang swerte ng dalaga, sagot ng isa pang lalaki, nobela. Talaga, kung pag-uusapan, alam ba ni Master ang lahat ng ito? Tanong ng matanda habang sinisimulan niyang sundan si Gerald. Ginagawa niya. Pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol dito kaninang umaga, sinabi niya na babalik siya kaagad sa isla, sabi ng lalaki. Nakita ko, kung sinabi mo sa kanya kaninang umaga, dapat ay malapit na siyang dumating. Alam mo kung ano, ipapaubaya ko sa iyo ang binata. Kailangan kong maghanda para sa pagbabalik ng master. Gayunpaman, siguraduhing panatilihin siyang ligtas at huwag mawala sa kanyang paningin, maintindihan. Sagot ng matanda, na nagudyok sa isa pang lalaki na tumango. Nang makita iyon, ang matanda ay tumungo, na nagudyok sa isa pang lalaki na ituloy ang paghabol kay Gerald. Dahil 10 metro ang layo ng lalaki kay Gerald, hindi na namalayan ng bata na sinusundan siya. Bagamat tiyak na madetect siya ni Gerald kung i-activate niya ang kanyang essential chi, sinigurado niyang hindi na siya ilalabas pagkatapos ng nangyari kagabi. Sa ganoong paraan, ang posibilidad na makilala siya ng matandang iyon ay lubos na mababawasan. Either way, habang naglalakad sila, hindi napigilan ni Aiden na nasa tabi ni Gerald this entire time na manlaki ang mata habang bumubulong, baril. Dito. Paglingon sa stall na tinitingnan ni Aiden, sinalubong si Gerald ng isang lalaking nakasuot ng mersenaryong uniforme na nagbebenta ng ilan sa mga pinakabagong modelo ng rifle ng Western Union kasama ang kanilang mga angkop na bala. Anything goes here I guess, sagot ni Gerald habang nagpatuloy sa paglalakad. Aside sa mga baril sa stall na iyon, karamihan sa iba pang nagtitinda ay nagtitinda lang ng mga halamang gamot na hindi man lang nila pangalan. Kabanata 2330. Alinmang paraan, hindi naman interesado si Gerald sa mga bagay na iyon. Sa katunayan, wala pa siyang balak na mamili anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang prioridad niya ay ang mag-imbestiga ng kaunti sa nangyari kagabi, buti na lang at tila walang nagsasalita tungkol sa pakikipagtagpo niya sa matandang iyon. Bagamat nakakagaan ng loob ang marinig, alam ni Gerald na kailangan pa niyang hanapin ang matandang babaeng iyon. Siya, para sa isa, ay naniniwala na siya ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura, at malamang na matuklasan niya ang karamihan sa mga lihim ng isla sa ikalawang pagkakataon na siya ay nakipag-usap sa kanya. Hindi alintana, nang makarating sa lugar kung saan nagiging unti-unti na ang mga stall, tumingin si Gerald kay Aiden bago sinabing, bumalik na tayo. Oo, sa totoo lang, hindi ito kasing sigla gaya ng inaakala ko, ungol ni Aiden sa medyo dismayadong tono. Nagkaka-auction ka at nagkakahalong party. Speaking of the auction, I wonder if there'll be any good stuff there tomorrow, sagot ni Gerald na nakangisi habang lumingon siya at napansin niya ang isang binata na naka-gray na nakatingin sa kanya, mula sa loob ng karamihan. Nang mapagtantong nakatingin si Gerald sa kanyang direksyon, agad na ibinaba ng lalaki ang kanyang tingin. Alam mismo ni Gerald na ang kasuotan ng taong iyon ay katulad ng suot ng matanda kagabi. Bagamat alam niyang hindi ito ang taong umatake sa kanya, nangangahulugan pa rin ito na binabantayan na siya ng organizer ng auction. With that in mind, bahagyang kumunot ang noo ni Gerald habang sinabing, Aiden, bumalik ka muna. May kailangan akong asikasuhin. Nang marinig ang pagbabago sa tono ni Gerald, naudyukan si Aiden na magtanong, may problema ba? Mamaya ko na sasabihin, bumalik ka na lang muna, utos ni Gerald, na nag-aalala na ang lalaking naka-gray ay inutusan ng matanda na patayin siya. With that in mind,
Ayaw niyang aksidenteng masaktan si Aiden kung mananatili siya. Nakahanda na rin si Gerald na ayusin ang mga bagay na mag-isa. Sige, mag-iingat ka dyan, sagot ni Aiden na alam naman niya dahil matagal na niyang sinusundan si Gerald kaya siguro nakakaramdam na ng panganib si Gerald at sinasabi lang na umalis siya para hindi siya mapahamak. Talaga, sagot ni Gerald na bahagyang tumango, na nag-udyok kay Aiden na mawala sa karamihan. Nang makita iyon, huminga ng malalim si Gerald bago tumalikod at naglakad palayo sa mataong lugar. Kung magkakaroon man ng away, hindi niya gagawin iyon dito. Alinmang paraan, nang makitang biglang nakipaghiwalay si Gerald sa kanyang kaibigan at lumipat ng direksyon, hindi napigilan ng lalaking naka-gray na kumamo sa likod ng kanyang ulo bago bamulong, may hindi pagkakaintindihan ba siya? Habang hindi niya alam kung ano ang nangyari, patuloy pa rin siya sa pagsunod kay Gerald. Alam niyang kapag nawala ang bata, tiyak na papagalitin siya ni Third Elder mamaya. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay nababahala sa buhay ng batang may bahay. Moving back to Gerald, he made sure not to walk too fast since he still need time to figure out kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Bagamat alam niyang kakayanin niya ang lalaking nasa likod, hindi naman ito ang teritoryo niya. Sa madaling salita, nag-aalala si Gerald na maaaring lumitaw ang mas malalakas na tao anumang oras. Gayunpaman, kahit papaano, pinangunahan niya ang gulo palayo kina Aiden at Lucian. Knowing that, if he ended up getting caught, so be it. Anuman, matagumpay na nakalabas si Gerald sa street stall area ilang sandali pa. Nang makitang biglang sumugod si Gerald, ang lalaking nakaabo ay mabilis na pumunta sa binata. Gayunpaman, huli na siya. Nawala si Gerald. *8. Reklamo ng binata habang iniskan ang lugar, umaasang masulyapan ang bata. Nang bigla na lang siyang tinamaan ng biglang ihip ng hangin. Kabanata 2331. Nakaramdam ng malamig na bagay sa kanyang leeg, pagkatapos ay tumingin ang lalaki at napagtanto na may patalim sa kanyang lalamunan. Bahala ka kung bakit mo ako sinusundan. Tanong ni Gerald habang nakapikit ang mga mata. Nagkakamali ka, kuya. Wala akong dahilan para sundan ka. Sagot ng binata sabay lagok habang nakangiti ng awkward habang nakataas ang dalawang kamay. Nang marinig iyon, natigilan si Gerald. Kung tutuusin, hindi lang pinili ng binata na labanan o takotin siya, ngunit hindi niya binago ang kanyang mahahalagang chi. Hindi man niya inaasahan ang ganoong reaksyon, huminga lang ng malalim si Gerald bago sumagot. Is this because I trespassed to the forbidden area last night? Bawal na lugar. Tanong ng binata na lubos na nalilito. Kung tutuusin, wala siyang kaalam-alam na nagtungo si Gerald sa Mount Nimbus kagabi. Ang sinabi lang sa kanya ay ang bata ay nagtataglay ng Herculean primordial spirit at hindi siya pinayagang umalis sa isla. Itinuro ang direksyon ng Mount Nimbus, pagkatapos ay sinabi ni Gerald, yung malaking bundok doon. Nang lumingon si Gerald upang tingnan kung saan siya nakaturo, gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na ang bundok ay nawala muli. Ngayong nakakuha ng mas kumpletong larawan, ang binata ay sumagot na lang, matututo ka pa tungkol dito sa hinaharap. Habang ang Mount Nimbus ay isa sa mga bundok ng kanyang pamilya, nang lihim alang ang pagkakakilanlan ni Gerald at ang katotohanan na maaaring ipapaliwanag sa kanya ng patriarch o kabataang may bahay ang mga bagay-bagay sa kalaunan, pinili ng binata na huwag diretso, maglaro ng pipi. Elaborate, sabi ni Gerald na medyo nakakasimangot. Bago yan, pwede mo bang ilayo ang punyal sa lalamunan ko? Isang piraso ng iyong kamay at ang aking buhay ay matatapos. Maniwala ka sa akin kapag sinabi kong wala akong intensyon na i-stalk o awayin ka. Sagot ng lalaki habang nakatutok sa punyal habang kinakabahan na tumatawa. Dahil alam niyang wala talagang planong makipag-away sa lalaki, binawi ni Gerald ang kanyang punyal bago sinabing, "Tell me the whole story." Pag-uusapan natin, ang pangalan ay Jacob Zeman. Ano ang tungkol sa iyo? Tanong ng lalaki habang kunwaring hindi narinig ang tanong ni Gerald. Gerald Crawford, sagot ni Gerald na nakasimangot. Sige, inaamin ko na sinusundan kita, pero sa totoo lang ayoko makipag-away. Bagamat hindi ko masasabi sa iyo ang higit pa riyan, malalaman mo ang higit pa tungkol dito sa darating, ungol ni Jacob nang maramdaman niyang hindi siya bibitawan ni Gerald hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Anong ibig mong sabihin mas matututo pa ako?
Sabihin mo na lang. Kasama ka sa organizer ng auction, no? Sagot ni Gerald na naguguluhan kung bakit nag-aalangan ang lalaki na magpaliwanag. I am, ungol ni Jacob sabay tango. Regardless, hindi ka ba masyadong nagiging casual sa paligid ko? Tandaan mo na we're complete strangers, sagot ni Gerald sabay buntong hininga habang sinasaklab ang punyal. Nakangiting tumango si Jacob pagkatapos ay napakamot sa likod ng kanyang ulo habang sinasabi, sigurado akong magbabago iyon sa hinaharap. Alinman sa dalawa, dahil natuklasan ako, hayaan mo akong manatili sa iyong tabi. Dahil alam niyang wala siyang karapatan na pigilan ang lalaki dahil kasalanan niya ang pag-trespassing in the first place, sumagot lang si Gerald ng, gawin mo ang gusto mo. Natutuwa akong marinig iyan. Dahil magkakilala na tayo ngayon hayaan mo akong i-treat ka sa hapunan. Maraming delicacy sa aming isla at siguradong maaakay kita sa pinakamasarap na pagkain. Sabi ni Jacob habang nakaakbay sa balikat ni Gerald, pinapakita kung gaano siya kadali. Busog na ako, sagot ni Gerald sabay buntong hininga. Kung gayon, hayaan mo akong pangunahan ka sa paligid ng isla. Kung sakaling hindi mo alam, hindi naman ganoon kalala ang tanawin dito. Sabi ni Jacob sa masigasig na tono. Nang marinig iyon, naalala ni Gerald ang sinabi ni Lucian noong nakaraang araw. Dahil doon, na-prompt siya na sabihin, sa pag-uusapan, may isang bagay na gusto kong linawin. Magtanong ka, sagot ni Jacob habang tinatapik ang dibdib. Kabanata 2332. Nakarinig ako ng mga chismis na hindi matatagpuan ang isla maliban na lang kung dito gaganapin ang mga auction. Totoo ba yan? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay Jacob. Hindi ko talaga masagot iyon dahil ito ang una kong narinig tungkol sa chismis. Kung sakaling pagdudahan mo ako, alamin na kahit na kami ang namamahala sa pagpapanatili ng kaayusan dito, hindi kami karaniwang pinahihintulutang pumunta sa isla maliban kung kami ay inuutusan. Sa sinabi niyan, pumupunta kami dito halos kapareho ng oras ng ginagawa ninyong lahat. Sagot ni Jacob habang umiiling. Nang maramdamang hindi nagsisinungaling si Jacob, napabuntong hininga si Gerald habang sumagot, sige. Pagkatapos ay sabihin sa akin kung ano pa ang alam mo tungkol sa lugar na ito. Aba, maraming masarap na pagkain dito. Hayaan mong ihatid kita sa kanila. Bulalas ni Jacob na may ningning sa kanyang mga mata. Sa narinig, hindi talaga alam ni Gerald kung matutuwa ba siya o malulungkot. Bagamat totoo na alam na niya ngayon na ang organizer ay hindi pa nagpaplanong gumawa ng hakbang sa kanya, kaya tinitiyak ang kaligtasan ni Aiden at Lucian, wala pa rin siyang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Jacob nang he'd learn more in time. Ano man, kahit na si Jacob ay nakikipag-usap kay Gerald sa paraang halos nagmumungkahi na siya ay pamilya, sa kabila ng pagiging ganap na estranghero, sa huli, ang binata ay isang alagad pa rin ng organizer, at hindi madaling makilala ang isa. Dahil doon, nagpa siya si Gerald na kukuha siya ng impormasyon mula sa kanya kahit anong mangyari. Dahil doon, naudyukan siyang sabihin, kalimutan mo na ito, mas gugustuhin kong bumalik para makapagpahinga. Bago iyon, gayunpaman, may kilala ka bang isang malakas, matandang babae? Sino ang tinatawag mong matandang babae? She's, sagot ni Jacob bago mabilis na tinakpan ang bibig. Siya ay, sabi ni Gerald. Malamang isa lang siya dito para sa auction, sagot ni Jacob habang umiiling. I see, kibot balikat na sabi ni Gerald, alam na alam niyang may koneksyon ang matandang babae sa pamilya ng organizer. Bakit papipiliin ng matandang naka-gray na huwag siyang ituloy gayong teritoryo niya ito? Pagkatapos ng lahat, naniniwala si Gerald na ang matanda ay may sapat na kakayahan upang madaling madama ang kanyang presensya sa kanyang mahahalagang chi. Alinmang paraan, pagkatapos ay idinagdag ni Jacob, so, babalik ka na ba ngayon para magpahinga? Kung ako nga, magpapatuloy ka pa ba sa pagsunod sa akin? Tanong ni Gerald na medyo walang magawa. Pero syempre, ito ang aking misyon na gawin ito, pagkatapos ng lahat. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Sagot ni Jacob sa matapat na tono. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ungol ni Gerald, iniisip na lahat ng nangyari sa islang ito ay pare-parehong nakakalito. Hindi ko pa masasabi sa'yo, pero, mamaya ko na lang malalaman. I get it.
Whatever the case is, even if you do follow me around, just make sure not to get in my way, ani Gerald. Alam na kung ano ang sasabihin ni Jacob. Talagang hindi ko gagawin. Deklara ni Jacob habang umiling-iling, na nagudyok kay Gerald na alam na niya na ang mga stall sa kalye ay walang kailangan para magsimulang magpahinga. Kabanata 2333. Bagamat hindi masyadong kaina-hinala si Jacob at kadalasan ay nadama niyang mapagkakatiwalaan si Gerald, bahagi pa rin ng pamilya ng organizer ang lalaki. Dahil kaunti lang ang alam ni Gerald tungkol sa pamilyang iyon, nanatili siyang maingat sa paligid ni Jacob. Anuman, dahil sinundan ni Jacob si Gerald hanggang sa kanyang silid, si Aiden na nakahiga sa sopa ay agad na bumangon bago nagtanong, kung gayon, sino ito? Kaibigan lang siya na nakilala ko. Anuman, kaibigan, hindi ka mananatili sa amin, tama. Total 3 lang ang kwarto at 3 higaan dito, sagot ni Gerald na halatang ayaw pang malaman ni Aiden ang buong kwento habang lumilingon kay Jacob. Nako, huwag mo akong alalahanin. Kukuha lang ako ng ibang kwarto. Sabi ni Jacob habang umiiling, alam niyang ang misyon niya ay bantayang mabuti si Gerald, hindi laging nasa tabi niya. Alinmang paraan, sa sandaling umalis si Jacob, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Gerald. Ibinuhos ang sarili ng isang basong tubig, pagkatapos ay nagtanong si Gerald, speaking of which, where's Uncle Grub? Pupunta siya para irehistro ang mga upuan natin para sa auction bukas, sagot ni Aiden habang nakaupo sa tabi ni Gerald. I see, sabi ni Gerald habang humihigop sa kanyang tubig. Sino ba talaga iyon, Kuya Gerald? Sinabi na sa atin ni Uncle Grub kung gaano kagulo ang lugar na ito, kaya kailangan nating malanawan ang kanyang pagkakakilanlan kung papayagan natin siyang lapitan tayo, ungol ni Aiden habang nakaturo sa pintuan na kakaalis lang ni Jacob. Huwag kang mag-alala, ligtas siya sa tabi niya, sagot ni Gerald sa medyo walang magawang tono, alam niya na mas mahusay kaysa makipaglaban sa isang mula sa pamilya ng organizer, lalo na pagkatapos na targetin ng matanda. Sa pag-iisip, siguro inutusan ng matanda si Jacob na manatiling malapit sa kanya upang hindi na niya muling tangkaing lusutan ang napakalaking bundok na iyon. Kung iyon ang kaso, tiyak na magiging mas makabuluhan ang hitsura ni Jacob. Moving back to Jacob, being the disciple of the organizer's family, natural na hindi niya kailangang mag-book ng room para manatili doon. Dahil doon, naghanap na lang siya ng bakanteng kwarto bago pumasok at isinara ang pinto sa likuran niya. Kasunod nito, tinawagan niya ang matanda, at nang makakonekta ito, agad na sinabi ni Jacob, Third Elder. May kailangan akong i-report. Mabuti pang hindi mo siya nawala, ungol ng matanda. O syempre wala pa. Tumawag ako para sabihin na nakilala ko na siya at kasalukuyang malapit lang ako sa kwarto niya, sagot ni Jacob. Wala ka namang sinabi tungkol sa iyong mistress diba? Tanong ng matanda habang medyo lumuwag. Negative. Inamin ko lang na ini-stalk ko siya, pero wala akong ibang sinabi, paliwanag ni Jacob. Mabuting malaman. Kahit anong gawin mo, siguraduhin mo lang na hindi siya mawawala sa'yo. Isa pa, malapit nang dumating ang patriarch, at lalabas na ako para batiin siya. With that said, patuloy na bantayan siya, intindihin mo. Sagot ng matanda sabay tango. Nakuha ko, sabi ni Jacob bago ibinaba ang tawag. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras nang ang isang bangkang mukhang payak ay nakaangkla sa kabilang bahagi ng isla kung saan makikitang naghihintay sa pampang ang matanda at halos 12 ng mga disipulo. Di nagtagal, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maayos na pananamit at mukhang mabagsik, at ang 2 sa mga disipulo ay mabilis na humakbang para tulungan siya. Nang makarating na siya sa pampang, yumuko ang matanda bago sinabing, Welcome, Patriarch. Bukod sa pagiging organizer ng auction, ang lalaking pumunta ni Walter Zeman ay patriarch din ng mga Zeman, isang pamilyang naglilinang mula sa Weston. Sa kung gaano kataas ang kanyang cultivation, isa si Walter sa nangungunang 10 cultivator sa buong mundo. Nasaan siya, Third Elder? Sinabi mo na ang bata ay nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit, tama. Dalhin mo ako sa kanya, sagot ni Walter sa apurahang tono. Kabanata 2334.
Sa kabila ng kanyang katayuan, si Walter ay hindi mukhang maringal na ulo ng pamilya at parang isang ama na nag-aalala para sa buhay ng kanyang anak na babae. Anuman, nang marinig iyon, narinig yumuko si Third Elder bago sinabing, talaga. Ang pangalan niya ay Gerald Crawford, at nasa isla pa rin siya. Binabantayan siya ni Jacob baka sakaling subukan niyang umalis. Ano ang background ng kanyang pamilya? Tanong ni Walter. Mukhang nag-iisa siyang magsasaka. Kakaiba, wala pa akong nalaman tungkol sa background ng pamilya niya, ungol ni Third Elder, na tila hindi kumbinsido sa sarili niyang resulta. Sigurado ka ba talaga? Alam mo namang napaka-imposible niyan, di ba? Sagot ni Walter sabay buntong hininga. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Bueno. Ang batang may bahay ang unang nakadama ng kanyang Herculean primordial spirit. Kahit ako ay naramdaman ito ng bata sa hindi malamang dahilan ay pumasok sa Mount Nimbus kagabi, paliwanag ni Third Elder habang umiiling. Halika ngayon, paanong ang isang nag-iisang magsasaka ang nagtataglay ng Herculean primordial spirit? Naskan mo ba ng husto ang kanyang kapangyarihan upang lubos na makasigurado na siya ang nagmamay-ari nito? Sagot ni Walter sabay tawa ng pilit. Talagang pinaplano namin, kahit na siguro ang batang iyon ay talagang maswerte. Sabi ni Third na matanda sabay tango. Whatever the case is, dalhin mo siya sa akin para masuri ko ang sarili ko. Kung mas maaga nating gamutin ang malamig na lason sa katawan ni Mia, mas mabuti. Sagot ni Walter habang winawagayway ang kanyang kamay, halatang inaalala lamang ang paggaling ng kanyang anak. Tungkol dyan. Hindi kami pinahintulutan ng batang may bahay na gawin iyon, sabi ni Third na matanda sa isang nahihiyang tono. Ano? Ano kayang iniisip ng babaeng yon? Reklamo ni Walter. Mas maganda kung ikaw mismo ang makikilala niya, bulong ni Third na medyo nag-aalangan. Where is she? Tanong ni Walter sabay buntong hininga. Nasa isla siya, sagot ni Third Elder. Dalhin mo siya sa akin, at sabihin sa kanya na maghanda ng sagot para sa kanyang pangangatuwiran. Seryoso, mahigit 10 taon ko nang hinanap ang Herculean primordial spirit at ngayon na sa wakas ay lumitaw na ito, sinabi niyang ayaw niyang makilala ang bata. Gusto niya ba talagang mamatay sa 1 taon? Reklamo ni Walter habang paalis sa eksena. Ang pangatlong elder mismo ay hindi sumagot, at sumunod na lamang kay Walter kasama ang iba pang mga angkan. Makalipas ang halos kalahating oras nang pumasok ang dalaga sa silid ng kanyang ama. Habang nakatingin sa kanya si Walter na nakaupo sa isang mahabang teak na bangko, ang nagulat na si Mia ay hindi napigil ang sabihin, "Pare, anong ginagawa mo dito ng maaga?" Siya, para sa isa, malinaw na naalala na sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi siya pupunta hanggang sa magsimula ang auction dahil mayroon siyang mas mahalagang pulong na dadaluhan. Kung hindi ako dumating, ang lahat ng pagsusumikap ko sa nakalipas na taon ay wala sa kabuluhan. Sagot ni Walter. Saglit na nanlamig sa lugar, mabilis na sinabi ni Mia, "Ano ang masasabi mo, ama?" Enough games, Mia. Nahanap mo na ba ang nagtataglay ng Herculean primordial spirit? Tama. Sagot ni Walter sa mapang utos na tono. Third Elder, ikaw ba? Ungol ni Mia habang nilinggan ang matandang naka-gray na nakatayo malapit. Talaga, dapat mong malaman kung gaano kahalaga ang impormasyong ito sa Patriarch, kaya huwag kang magalit sa akin, sagot ni Third Elder habang nakatingin sa gilid, nahihiya. Dahil alam niyang wala siyang saysay na itago pa ito, huminga ng malalim si Mia habang sinabing, "Oo, nakita ko na siya." Kabanata 2335. Kung gayon ano pang hinihintay mo, Mia? Wala ka pang 1 taon na natitira. Kung hindi tayo agad kikilos, baka umalis ang bata at baka hindi na natin siya mahanap. Sagot ni Walter sa apurahang tono. Pagkatapos ng lahat, ang buhay ng kanyang anak na babae ay nasa linya. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Mia na mamula habang bumubulong, "Pakiusap, iwan mo muna ako at ang aking ama saglit." Tumango bilang tugon, mabilis na lumabas ng silid si Third Elder at ang iba pa. Nang makaalis na sila, kinuyam ni Mia ang kanyang mga manggas bago idinagdag sa maliit na boses, "Ama, sigurado akong alam mo kung ano ang kailangan kong gawin sa batang iyon para mapawi ang malamig na lason sa aking katawan." Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si Walter, "Alam ko. Kung gayon, maaari ko bang kilalanin muna ang taong ito?"
Kailangan ko man lang siyang tanggapin bago siya payagan na gamutin ang malamig kong lason, di ba? Sabi ni Mia na sobrang nahihiya. Masyado kang mapili. Habang alam kong mas makabubuti kung makakasama mo ang batang iyon, ang mga pulubi ay hindi maaaring pumili. Kung ganyan ka talaga sa sarili mo, mapapatay ko na lang siya kapag gumaling na ang kalagayan mo. Deklara ni Walter, nanlamig ang kanyang tingin. Ikaw, pinaplano mong patayin ang aking tagapagligtas. Ungol ni Mia, nakatutok ang mga mata sa ama. Biglang nakaramdam ng sobrang awkward, iniwas ni Walter ang kanyang tingin bago sinabing, lahat ito ay para sa iyong ikabubuti. Dahil sinasabi mo iyan, hayaan mo lang akong makilala siya ng kaunti. Kung hindi niya matugunan ang aking mga kinakailangan, mas gugustuhin kong mamatay sa malamig na lason. Sagot ni Mia sa matigas na tono. Bullshit. Hindi ka pwedeng magbiro ng ganyan sa buhay mo. Anak ko, hinayaan ko na sa iyo ang lahat ng bagay mula nang ikaw ay isinilang. Gayunpaman, ginagawa ko ang mga bagay sa aking paraan sa pagkakataong ito. Manatili ka rito at kukunin ko ang magsasaka na iyon sa sandaling ito. Hahayaan kitang magdesisyon kung ano ang gagawin sa kanya kapag nagamot na niya ang malamig na lason. Single ni Walter nang bumangon bago humakbang patungo sa pinto. Humawak sa braso ng kanyang ama, pagkatapos ay nagmakaawa si Mia. Pare, teka. I promise I'll make him remove the cold poison in my body. Just, give me some time. Please. Pinapangako mo ba? Ungol ni Walter habang aktibong pinipigilan ang galit. I swear, deklara ni Mia sabay tango ng mariin. Mayroon ka hanggang sa araw na matapos ang auction. Kung siya ay umalis, ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. 10 buwan na lang ang natitira sa iyo, kaya kapag hindi ka agad kikilos, nakikialam ako sa gusto mo o hindi, sagot ni Walter na hindi napigil ang bumigay nang makitang nagsimulang tumulo ang mga mata ng anak. Understood, ungol ni Mia sabay tango, alam niyang gusto lang ng kanyang ama ang pinakamabuti para sa kanya. Sige, ngayon magpahinga ka na. Gusto kong makita ang binata sa auction bukas. Kahit wala siyang pamilya, basta maganda ang itsura niya at maganda ang pagkatao, willing akong tanggapin siya bilang manugang ko. Siyempre, kung ganoon lang ang iniisip ng dati kong anak, sabi ni Walter habang pinapalambat ang tono. Matapos hanapin ang taong nagtataglay ng Herculean Primordial Spirit sa loob ng mahigit 10 taon, sino ang masisisi sa kanya sa labis na pagkabigla? Ako. Oo ama, alis muna ako, ungol ni Mia, na bahagyang napahiya muli. Habang pinapanood ang pag-alis ng kanyang anak, idinagdag ni Walter, susundan mo ako sa auction bukas, okay? Kung tutuusin, hindi ko pa alam kung ano ang hitsura ni Gerald, kaya kailangan mo siyang ituro sa akin. Kabanata 2336. Understood, Father, sagot ni Mia habang isinara ang pinto sa likod niya. Fast forward sa madaling araw, makikita si Gerald na nakahiga sa kanyang kama, dilat ang mga mata. Matapos ang lahat ng nangyari, hindi na siya nakakatulog ng isang kisap mata, at pinag-isipan niya ang mga pangyayari sa buong magdamag na walang saysay. Naputol ang pag-iisip ni Gerald nang marinig ang isang katok sa kanyang pinto, na sinundan ni Aiden na nagsasabing, nandito ang kasamahang Yaakov na iyon. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Gerald na mapabuntong hininga. Bagamat hindi niya gusto ang ideya na may nagbabantay sa kanya, ano pa ang magagawa niya? Bumaba sa kanyang kama, pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang pinto bago sumagot, papasukin siya. Nang matapos si Gerald sa paghuhugas ng mukha ay nakaupo na si Yaakov sa sala. Nang makita si Gerald, mabilis na itinuro ni Yaakov ang kanilang bag ng pagkain sa mesa habang sinasabing, maaga akong gumising para mag-almusal para sa lahat. Subukan mo ang binili ko. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga pinili ko. I appreciate it, sagot ni Gerald sa medyo walang magawang tono. Walang problema, gising ka na pala tito. Halina't kumain bago lumamig. Deklara ni Yaakov na hindi man lang mabasa ang mood habang pinagmamasdan si Lucian na lumabas ng kanyang kwarto. Natural, natarante si Lucian nang makita ang hindi pamilyar na mukha, na nagudyok sa kanya na magtanong, at ito ay a new friend I made, ungol ni Gerald. I see. Well, I go by Lucian Grubb,
But you can just call me Uncle Grub, sagot ni Lucian na may kasamang tango habang iniabot ang kanyang kamay kay Yaakov. Yaakov Zeman. Tawagin mo na lang akong Yaakov. Deklara ni Yaakov na may bastos ng ngiti habang binalik ang pagkakamay. Ikinagalak kitang makilala. Di bale, kalahating oras na lang ang natitira para makapasok sa auction hall. With that said, tapusin mo na ang almusal mo at baka pagbabawalan na tayo sa pagpasok, ungol ni Lucian habang inaabot ang tig-isang admission ticket kina Gerald at Aiden. Bago kunin ni Gerald at Aiden ang kanilang mga ticket, kinuha ni Yaakov ang isang gold-plated entrance ticket mula sa kanyang bulsa bago ito inilagay sa mesa at sinabing, maaari mong itago ang mga ticket na iyon, Uncle Grub. May ticket ako sa VIP seats, kaya sumama ka na lang sa akin. Ikaw, ano? Pero paano? Bulalas ni Lucian, halatang nabigla sa mga pangyayari. Pagkatapos ng lahat, ang mga ganoong upuan ay nakalaan lamang para sa malalaking pamilya ng Westoner o sa pinakamakapangyarihang mga magsasaka. Ang pamilyang Grub ay natural na hindi may kumpara sa dalawang grupong iyon, kaya hindi pinangarap ni Lucian na makaupo sa VIP area ng auction. Hell, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ticket para sa VIP seats. Samantalang sina Gerald at Aiden, pareho lang silang napapalitan ng tingin. Habang si Aiden ay mukhang nalilito, si Gerald mismo ay kasing cool ng isang pipino. Kung tutuusin, alam niyang si Yaakov ay alagad ng pamilya ng organizer. Sa sinabi nito, ang pagkakaroon niya ng access sa mga tiket ay may katuturan lamang. Regardless, Yaakov who had anticipated this response simply replied, sabihin na nating nakuha ko ito pag nagkataon. Sa alinmang paraan, naisip ko noong una na magiging malungkot ang mag-isa doon. Buti na lang, nabunggo ako sa Kuya Gerald, para makapag-chat tayo sa auction. Well, kung nag-iimbite ka. Oo naman, bakit hindi, sabi ni Lucian. Si Gerald mismo ay tumanggo lang kay Yaakov bago idinagdag, we appreciate it. Oh, this is nothing, don't mention it, sagot ni Yaakov, biglang napahiya. Kung tutuusin, ginagawa lang niya ang lahat ng ito dahil pinadalhan siya ng mensahe ni Third Elder kagabi, na hinihiling na dalhin niya si Gerald sa mga VIP seats sa ikalawang palapag para matingnan siya ng mabuti ng Patriarch. Alinmang paraan, nang matapos ang almusal, silang apat ay sabay-sabay na umalis. Kabanata 2337. Ang auction mismo ay ginanap sa isang malaking, bilog na gusali sa gitna ng isla na medyo kahawig ng isang Roman Colosseum, karamihan ay dahil ang gitna nito ay guwang para bigyang daan ang mas magandang liwanag. Bukod pa riyan, ang auction house ay dalawang palapag, kung saan ang itaas na palapag ay isang bilog na plataporma na may ilang maayos na keyan, kung saan maaaring maupo ang mga manunood, nobela. Ang lahat ng kahon ay napapalibutan ng malinaw, tempered glass na nakalagay sa mga manunood na makikita ang auction table sa unang palapag. Sa unang palapag, mayroong hindi bababa sa 300 hanay ng mga kahoy na bangko sa ibaba. Sa harap ng mga bangko, nakatayo ang auction table, at sa likod ng mesa, ay dalawang kahoy na pinto na nagbibigay daan sa backstage. Ano man ang kaso, nagdudugmok na ang mga tao sa gusali alas 8 ng umaga. Tungkol naman kay Gerald at sa party nito, dahil may dala silang ticket ni Yaakov, umakyat na lang sila sa kahoy na hagdanan sa tabi ng auction house bago tumungo sa itaas na palapag. Nang makita ng angkan si Yaakov, agad siyang sumanyas sa pintuan nang hindi man lang nag-abalang tingnan ang ticket bago sinabing, pakiusap, pasok ka. Tumango bilang tugon, sinimulan ni Yaakov na akayin ang grupo sa kanilang viewing box habang sinabi niya, alam mo, narinig ko na naghahain sila ng toneladang pagkain at inumin sa bawat kahon. Nang makarating sa kanilang viewing area, nalaman nilang bukod sa sofa na kasya ang hanggang 5 tao ay mayroon ding mahabang mesa na puno ng kung ano-anong pagkain pati na rin ang ilang bote ng mineral water. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataong dumalo sa auction na ito, talagang una para sa akin na makapasok sa VIP sitting area, ungol ni Lucian habang nakaupo sa sopa, may masalimuot na emosyon sa kanyang mukha habang nakatitig sa kanya, ang maingay na tao sa ibaba. Dahil kaibigan mo si Kuya Gerald, maaari kang umupo sa mga VIP viewing box sa anumang mga auction sa palabas. Deklara ni Yaakov habang tinapik-tapik ang kanyang dibdib bilang panatag. Kukunin ko ang iyong salita para dito, kung gayon.
Sagot ni Lucian. Kahit alam niyang malapit nang iwan ni Gerald ang kanyang pamilya, pakiramdam niya ay babalik si Gerald para sa susunod na auction ngayon alam na niya ang lahat ng ito. Habang patuloy na pumapasok ang mga tao sa auction house, walang sino mang kasama si Gerald at ang kanyang partido ang nakapansin na talagang may nakatagong second floor viewing box sa likod ng auction table. Kahit na walang nakikitang kakaiba mula sa labas ng viewing box na iyon, mula sa loob, lahat ng nasa labas ay makikita ng malinaw. Natural, ito ang viewing area kung saan nakaupo si Walter at ang kanyang anak na babae. Nakatayo sa tabi nila ang third elder at hindi bababa sa 100 clansmen mula sa kanilang pamilya. Matapos laming-galinga sa paligid, naudyukan si Walter na magtanong, "So, nasaan ang bata?" Dinala ba sila ni Jacob? Si Jacob ay isang mahusay na alagad na hindi kailanman nagulo. With that said, I believe that they should already hear, ungol ni third elder na nakatingin din sa paligid. Nandito na siya, sabi ni Mia na hindi nahirapang hanapin si Gerald. Saan? Tanong ni Walter habang mabilis na napatingin sila ni third elder sa tinuturo ni Mia. Nang makita si Lucian at ang iba pang party ni Gerald sa viewing box sa tapat nila, hindi napigilan ni Walter na mapabuntong hininga bago bumulong, hindi ko akalain na magiging ganito siya katanda. Siya, para sa isa, ay dati nang inakala na ang may-ari ng Herculean Primordial Spirit ay nasa edad 40, hindi 50. Matanda na, ungol ni third elder na hindi man lang pinansin si Lucian, halatang hindi alam ni Walter kung sino sa kanila si Gerald. Talagang, bagamat tiyak na isang tagumpay pa rin ang magkaroon ng Herculean Primordial Spirit sa edad na 50, medyo magiging awkward na makasama siya ni Mia. Malamang kasing edad ko siya, sabi ni Walter habang umiiling. Patriarch, maling tao ang tinitingnan mo. Ang hinahanap mo ay ang binata sa kaliwa niya. Paliwanag ni third elder. Ano? Hindi maaaring tama iyon. Mukha siyang 30. Bulalas ni Walter habang tinitigan ng mabuti si Gerald. Kabanata 2338. Siya nga, sige, sagot ni third elder habang sinusuri ang kanyang claim. Iyon, ang magkaroon ng Herculean Primordial Spirit sa edad na iyon. Gaano kalakas ang kanyang mga tagapag-alaga o pamilya? Baka siya ay mula sa isang malaking sekta ng paglilinaw. Ngunit noong nagtanong ako sa paligid ng tanghali, tila walang nagtataglay ng Primordial Spirit. Walang paraan na makukuha ng batang iyon ang kapangyarihang iyon nang hindi nasa isang sekta, kaya wala sa mga ito ang may kabuluhan. Bulalas ni Walter habang sinusubukang maging cool. Nagtataka kami kung siya ay nag-iisa na magsasaka, ungol ni third na elder na may mahinang boses. Kung ganoon nga, talagang nakakatakot ang bata, sagot ni Walter habang umiiling. Si Walter, para sa isa, ay hindi pa nakarinig ng isang batang magsasaka na nakakuha ng napakalaking kapangyarihan na hinahabol ng maraming tao. Kung kumalat sa paligid ang balita tungkol sa batang nagmamay-ari ng Herculean Primordial Spirit, sa totoo lang nag-aalala si Walter na kailangan niyang puwersahang ihinto ang auction ngayong taon. Ano ang dapat nating gawin kung gayon, Patriarch? Tanong ni third elder habang lumilingon kay Walter. Bago iyon, ano ang tingin mo sa binatang iyon, Mia? Tanong ni Walter habang nakatingin sa anak. Ay, hindi ko alam, ungol ni Mia habang umiiling. I see. Well, let's just continue observing him for now, sagot ni Walter sabay wave ng kamay, hindi umaalis kay Gerald ang tingin niya. Natural, si Gerald mismo ay walang ideya na ang pag-uusap na ito ay nagaganap pa nga. Sa puntong ito, nagsimula na ang auctioning, at hindi mabilang na dagandong ang maririnig habang nagbibid ang mga tao sa auction house para sa mga items sa auction table. Mula sa kinaroroonan niya, kitang-kita ni Gerald at ng kanyang partido ang lahat ng nangyayari sa auction house. Habang pinagmamasdan si Gerald na humalukip-kip, ngumiti si Lucian habang nagtanong, nakikita mo ba ang anumang gusto mo? Hindi naman, sagot ni Gerald sabay kibot balikat. Huwag kang mag-alala, darating din ang magagandang bagay mamaya. Ang mga gamit na ito ay pampaganya lang, paliwanag ni Jacob habang kumakain ng saging. Nang marinig iyon, humarap si Aiden kay Jacob na halos kasing edad niya noon ay curious na nagtanong, sa totoo lang, cultivator ka ba talaga, kuya? Pero syempre, sagot ni Jacob, nakita ko. Alam mo,
Simula nang makilala kita kay Yanam, Kuya Gerald, mas marami na akong nakasalubong na cultivators na kasing edad ko. I really wonder kung kailan ko kaya ang sarili ko, ungol ni Aiden sa medyo naiinggit na tono. Medyo mahirap para sa mga regular na tao, ngunit dahil may kapatid kang Gerald sa iyong panig, naniniwala ako na makakatulong siya sa pagtaas ng antas ng iyong pagtatanim sa lalong madaling panahon, sagot ni Jacob habang sinusulyapan si Gerald. Speaking of cultivators, may nakalimutan akong sabihin sa iyo na medyo importante, sabi ni Gerald habang napakamot sa likod ng ulo. Oh, ano ito? Tanong ni Aiden habang naging seryoso ang ekspresyon. Heto, basahin mo ang librong ito tuwing may oras ka. It could help you, sagot ni Gerald sabay kuha ng librong kasing laki ng palad at mukhang sinaunang bulsa ng jacket bago iabot kay Aiden. Nagkaroon siya. Nakuha ito pabalik noong siya ay nasa sinaunang guho. Puro, yang teknik. Ito ba ay isang uri ng nobela? Tanong ni Aiden na nakikitang nakasimangot habang binabasa ang kupas na pamagat ng libro. Kabanata 2339. Ano? Ang aklat na ito ay naglalaman ng isang cultivator technique. Sabi mo gusto mong maging cultivator, di ba? Sagot ni Gerald habang tumatawa ng malakas. Ha? Ang aklat na ito ay naglalaman ng isang pamamaraan. Medyo hindi makapaniwalang sambit ni Aiden habang nakatingin sa gutay-gutay na libro sa kamay. Si Aiden, para sa isa, ay inakala na ang mga aklat na nagtuturo ng gayong mahalagang impormasyon ay itatago sa pinakamabuting kalagayan. Sa madaling salita, ang ganap na kabaligtaran ng kanyang hawak. Kung hindi pa sinabi kay Aiden kung ano ang nilalaman ng libro, ipagpalagay na lang niya na ginamit ito ni Gerald sa pad table legs. Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Sagot ni Gerald habang iniikot ang mga mata, nobela. Well, hindi. Pero, talaga, akala ko ay inaabot mo sa akin ang isang uri ng sinaunang nobela. Bulalas ni Aiden na may halong tawa bago maingat na inilagay ang libro sa kanyang bulsa, ayaw niyang aksidenteng masira ang punit-punit na libro. Alinmang paraan, basahin mo ito kapag maaari mo. Feel free to ask me if there's something you don't get, sagot ni Gerald habang pinagmamasdan si Aiden na nagliligpit ng libro. Though he said that, honestly ayaw ni Gerald na maging cultivator si Aiden. Kung tutuusin, naging magaling na si Aiden bilang isang Ace Special Forces agent sa Weston. Kapag ang bata ay tumuntong sa larangan ng paglilinang, kung gayon ang panganib ay tunay na nasa lahat ng dako para sa kanya. Ang cultivation realm ay hindi katulad ng secular na mundo. Gayunpaman, hindi ganap na tutol si Gerald sa ideya. Kung tutuusin, mukhang seryoso si Aiden sa pag-aaral. Dahil doon, sinabi ni Gerald sa kanyang sarili na susuportahan niya si Aiden sa abot ng kanyang makakaya. Regardless, after hearing that interaction, Jacob dropped his arm around Aiden's shoulders before said, "Pwede ka rin bang humingi ng tulong sa akin, alam mo ba? Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatago ng anumang impormasyon. I barely even know you, though," ungol ni Aiden habang nagtibit balikat. "Well, tiyak na makikilala mo pa ako pagdating ng panahon. Not at the moment, though," sagot ni Jacob habang tumahimik. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa direksyon ng hidden viewing box kung saan naroon si Mia. Dahil sa ayaw pang pag-isipan ang pagkakakilanlan ni Jacob sa ngayon, sinabi na lang ni Gerald, "Alinman, mag-focus na lang tayo sa auction." Tulad ng sinabi ni Jacob kanina, lahat ng bagay sa auction sa simula ay hindi masyadong espesyal. Oo naman, ang mga na-auction na damo ay bihira pa rin, ngunit medyo kakaunti ang mga ito sa islang ito. Anuman, karamihan sa mga taong nagbid para sa mga item na ito ay mula sa mas maliliit na pamilya tulad ng Grubs. Natural, hindi nagbid si Lucian para sa anumang bagay. Kung tutuusin, kontento na siya sa mga bargains na nakuha niya sa mga street stalls noong isang araw. Ano pa, halos lahat ng pera niya ay ginastos niya, at gusto niyang tiyakin na mayroon siyang sapat para matulungan si Gerald kung gusto ng bata ang alinman sa mga bagay sa auction. Sa alinmang paraan, habang umuusad ang auction, unti-unting tumaas ang kalidad ng mga item sa auction. Sa pag-iisip na iyon, ang mga presyo na sa simula ay nagsimula sa daang libo ay umabot sa napakaraming milyong dolyar. Ito ay noong nagsimulang kumilos ang mas makapangyarihang mga pamilya at puwersa. Sa kabila noon,
Nagpatuloy lang sa panonood si Gerald, naka-cross arms pa rin. Hindi nagtagal, isang tanso, hugis hayop na kaldero ang inilagay sa auction table. Ayon sa auctioneer, ang kaldero ay ginawa noong nakaraang daang taon, kaya ito ay medyo bago. Gayunpaman, ang presyo ng auction nito ay mabilis na tumaas sa 5 milyon. Mga dolyar. Nakataas ang isang nakikita habang nakatingin sa kaldero, naudyukan si Aiden na magtanong, bakit ang mahal ng bagay na iyon, Uncle Grub? Bilang Special Forces agent ng Weston, si Aiden ay lumahok sa kanilang mga misyon na may kinalaman sa pagkuha ng mga pambansang kayamanan. Ang mga antik na karaniwan niyang pinakikitunguhan ay libu-libong taong gulang na, ngunit higit sa lahat, ang mga ito ay ibebenta lamang ng 100 milyong dolyar. Sa pag-iisip na iyon, na-curious si Aiden kung paano ibinebenta ang bagong kaldero sa napakataas na presyo. Para kay Aiden na dati nang nag-aral kung paano magpresyo ng mga relic item, ang kaldero ay malamang na 1 milyong dolyar. Nang marinig ang tanong ni Aiden, sumagot lang si Lucian, kilala mo ba kung sino ang gumawa ng kaldero? Not a clue, sagot ni Aiden habang umiiling. Kabanata 2340. Ginawa ito ng pamilya Marshall, paliwanag ni Lucian. Anong klaseng pamilya sila? Sabay na tanong ni Gerald at Aiden. Bueno, sila ay isang pamilyang naglilinang na kilalang-kilala sa mga kasangkapan na kanilang pinanday. Para sa iyong kaalaman, karamihan sa mga armas at magic artifact na ginagamit ng mga magsasaka ay gawa ng pamilyang ito. Naaalala ba ng alinman sa inyo ang espadang nakasabit sa gitna ng aking parlor? Sagot ni Lucian habang hinahaplos ang kanyang balbas. I do, sagot ni Gerald sabay tango habang inaalala ang longsword na nakasabit sa dingding ng parlor. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol dito, hindi siya nag-abala tungkol sa espada. Masaya ako. Kita nyo, ang longsword na iyon ay ginawa ng mga marshal, at nakuha ko ang aking mga kamay dito mga 10 taon na ang nakararaan. Bagamat ang mismong espada ay medyo karaniwan sa loob ng sambahayan ng Marshall, ito lang ang kayang bayaran ng isang pamilyang tulad ko. Sa totoo lang ay nakikita ko ito bilang isang kayamanan ng pamilya, kahit na ito ay isang bagay na hindi man lang masusulyapan ng mga Marshalls, ungol ni Lucian sabay buntong hininga. Nakikita ko, ngunit ang kaldero ay hindi eksaktong sandata. Bakit ang napakalaking presyo? Tanong ni Gerald. Pagkatapos ng lahat, bukod sa masalimuot na mga detalye nito, ang kaldero ay tila hindi gaanong espesyal. Para magtimpla ng gamot, syempre. Ito ay isang medikal na kaldero, sagot ni Lucian. Kaya iyon ang gamit niyan, ungol ni Gerald habang nakapikit ang mga mata sa kaldero. Ngayon ang pagpepresyo ay naging mas makabuluhan. Sa sandaling iyon nang sa wakas ay naibenta ang kaldero sa isang maputing buhok na matandang lalaki sa halagang napakalaki ng 100 milyong dolyar. Ang matanda mismo ay nakasuot ng simpleng damit, at sa totoo lang ay parang isang ordinaryong tao. Magkagayunman, sapat na ang paggastos niya ng malaki para patunayan na mayaman ang kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan ni Gerald ang matanda na bumalik sa kanyang upuan, nabaling ang atensyon niya sa isang binatang nakaupo sa tabi niya. Sa paraan ng pananamit niya, parang walang kaugnayan sa kanya ang binata. Ganun pa man, hindi napigilan ni Gerald ang pakiramdam na medyo pamilyar ang pakiramdam ng kabataan. Bagamat sigurado siyang hindi niya kilala ang binata, naramdaman lang ni Gerald na nakita na niya ang likod ng binata noon. How odd, bulong ni Gerald sa sarili, hindi sigurado kung ano ang gagawin sa pakiramdam na ito. Anuman, ang sesyon sa umaga ng auction ay natapos kaagad, at ang mga bumili ng mga bagay ang unang umalis. Karamihan sa kanila ay mula sa maliliit na pamilya, at dahil alam nilang hindi na sila makakabili ng kahit ano paman, nagkaroon sila ng tamang ideya na umalis sa Green Drake Island sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, ayaw nilang matarget ng mga nabigong makuha ang kanilang mga item. Hindi lamang ang kanilang mga item ay nasa linya, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Ang mga ganitong karumal-dumal na pangyayari ay hindi karaniwan dito. Alinmang paraan, hindi nagtagal ay umalis na rin si Gerald at ang kanyang party. Lingid sa kanilang kaalaman, palihim na bumubuntot sa kanila sina Walter at Third Elder, na naglalayong malaman pa ang tungkol kay Gerald. Maya-maya pa, naramdaman ni Gerald na may nag-e-espia sa kanya, kaya lumingon siya at wala namang tao.
Habang hindi pa siya nakikita ni Gerald, hindi napigilan ni Walter ang mapangiti habang bumubulong, medyo alerto ang batang iyon. Sa mga nakalap ni Walter, medyo fit at gwapo si Gerald. Siya rin ang tamang edad para makasama si Mia. Ano pa, ang katotohanan na nakuha ng bata ang Herculean Primordial. Ang espiritu sa kanyang edad ay sapat na upang patunayan na ang kanyang talento sa paglilinang ay higit pa sa karamihan ng mga magsasaka. Sa lahat ng sinabi, hindi tutol si Walter na magkaroon ng ganoong manugang. Naniniwala si Walter na sa kapangyarihan at yaman ng kanyang pamilya, tiyak na maitataas niya ang lakas ni Gerald. Sino ang nakakaalam, kung ang mga bagay ay talagang napunta sa ganoong paraan, siya ay maaaring maging ang nangungunang magsasaka sa mundo.